ang katiwalian sa hanay ng pulisya at ang patuloy na problema sa ilegal na droga, ang ilang mahalagang impormasyon hinggil sa mga ito. Katiwalian sa hanay ng pulisya. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. TBBM, patuloy ang mga hakbang upang labanan ang katiwalian sa hanay ng pulisya. Sa kanyang ikalawang State of the Nation Address noong Hulyo taong 2023, binigyang diin ni PBBM ang kahalagahan ng paglilinis sa hanay ng pulisya, partikular na ang mga sangkot sa ilegal na droga. Hinimok niya ang mga tinaguriang scalawag na pulis na voluntaryong magbitiw sa kanilang posisyon. Kalagayan ng problema sa droga. Bagaman may mga positibong indikasyon ng pagbaba ng paggamit ng ilegal na droga, nananatili pa rin itong malaking hamon sa bansa. Pagbaba ng paggamit ng droga, ayon sa Dangerous Drugs Board (DDB), bumaba ang bilang ng mga gumagamit ng ilegal na droga mula 1.67 milyon noong 2019 sa 1.47 milyon noong 2023, na may prevalence rate na 1.7%. Pagkumpiska ng ilegal na droga, noong 2024, nakumpiska ng Philippine National Police, PNP, at Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ang mahigit 20 na bilyong piso halaga ng ilegal na droga. Kakulangan sa rehabilitasyon, aminado ang Department of Health DOH, na may kakulangan sa mga pasilidad at profesional para sa rehabilitasyon ng mga drug dependents. Sa kasalukuyan, mayroong 32 Government Treatment and Rehabilitation Centers, TRCs, na may kabuuang kapasidad na humigit kumulang 3,200 pasyente. Mga hakbang ng pamahalaan. Upang tugunan ang mga isyong ito, inilunsad ng administrasyon ni PBBM ang programang Buhay Ingatan, Droga'y Ayawan, Bida, na nakatuon sa community-based treatment, rehabilitasyon, edukasyon, at reintegrasyon. Bukod dito, inilalaan ng pamahalaan ng 2.7 na bilyong piso para sa pagpapalawak ng mga pasilidad ng rehabilitasyon sa buong bansa sa taong 2025. Ang katiwalian sa hanay ng pulisya at ang problema sa ilegal na droga ay mga komplikadong isyung nangangailangan ng komprehensibong solusyon. Habang may mga hakbang na isinasagawa ang pamahalaan upang tugunan ang mga ito, mahalaga rin ang aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan sa pagsusulong ng reforma at pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan. Ang isang pulis na lasing, pumasok sa bahay ng walang pahintulot, at nang haras ay maaaring patawan ng mabigat na parusa, sa ilalim ng parehong batas kriminal at batas administratibo, ang mga posibleng kaso at parusa. Number 1. Paglabag sa Revised Penal Code, RPC. A. Trespassing, Art. 280 Qualified Trespass to Dwelling. Parusa, Aresto Mayor, 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan. Kapag may kasamang pananakot o karahasan, maaaring tumaas ang parusa. B. Acts of Lasciviousness, Sexual Harassment Part. 336, Ra 7,877, Ra 11,313. Kung may sexual element ang harassment, parusa, Prisión Correctional, 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Kung under Safe Spaces Act, Ra 11,313, mas mataas ang parusa kapag public official o pulis ang gumawa. C. Violation of Domicile, R. 128, kung pulis ang pumasok ng walang search warrant o legal basis. Parusa, Prisión Correctional, 6 na buwan at 1 araw hanggang 6 na taon. Applicable ito sa public officers na sumire sa privacy ng tahanan. 2. Administrative Sanctions, PNP Internal Rules. Grave Misconduct, Dismissal from Service. Conduct unbecoming of a police officer. Drunkenness while on duty or misconduct in public. Parusa, dismissal, suspension, demotion. 3. Aggravating circumstances. Kapag pulis ang gumawa ng krimen, mas mabigat ang pananagutan dahil inaabuso ang posisyon. Posibleng aggravating circumstance sa korte na magpapataas sa hatol. Ano ang dapat gawin kung ikaw o kakilala mo ang biktima? 1.
mag-report agad sa pinakamalapit na police station o sa Internal Affairs Service, IAS. Sir, sabi ko hindi ako sinimil taba. Ako si Del Pulo sana. nag-file ng Pinapakita ko yung ID ko, hindi nila pinapansin. Kasama yan, sir, kami Sir Santos. Hindi nila pinapansin. Hindi nila pinapansin. Sino bang kasama tao? Una din ako yung dalaw, sir, saka siya, saka si Sir Santos. Hindi nila pinapansin yung ID ko, sir. Pinabaliwala nila.